Sa taong 2157 sa mundong ito, binuo ng sangkatauhan ang Great Theory of Education at inalis ang mga digmaan, kagutom, at terorismo. Ang kalikasan sa mundo ay muling nabuhay, ang gamot ay nagsimulang maging advance ng sapat upang iligtas ang mga tao mula sa anumang sakit, at ang paglalakbay sa kalawakan ay naging mas madali. Si Max ay naglalakbay sa buong universo gamit ang kanyang spaceship habang iniiwasan ang tawag mula sa kanyang pamilya dahil gusto nilang bumalik siya sa kolehiyo. Biglang tumama ang isang asteroid sa spaceship at napinsala ito ng husto, dahilan upang magplano si Max ng emergency landing. Sa kasamaang palad, ang spaceship ay naging imposible para kontrolin ito at bumagsak sa pinakamalapit na planeta. Nagawa ni Max na makalabas kaagad bago ito sumabog, ibig sabihin ay na-stuck na siya sa kakaibang lupaing ito. Sinimulan niyang libutin ang lugar at natuklasan na may nagluluto ng pagkain sa malapit, pagkatapos ay napansin niya ang isang nilalang na nagtatago sa malapit. Sinubukan ni Max na makipag-usap dito, ngunit tumakbo ang nilalang nang biglang lumitaw ang isang sundalong nagngangalang Zeph at itinutok ang kanyang baril kay Max, na may sinasabi sa kanya ngunit hindi niya maintindihan. Kinuha ni Max mula sa kanyang sinturon ang isang maliit na device para sa pagsasali ng wika na inilagay niya sa kanyang tainga, dahilan upang barilin ng sundalo ang sinturon upang malaglag ito ni Max bago siya arestuhin at dinala sa pinakamalapit na bayan. Nagulat si Max sa nakita niya at pinagmamasdan ni Max kung paano ang bayan ay mukhang isang mabangis na bersyon ng Earth, katulad ng kung ano ang nakita niya sa mga aklat ng kasaysayan. Siya ay ipinadala sa isang lab kung saan ang ilang mga siyentipiko ay naglagay ng helmet sa kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga iniisip habang sila ay nagtatanong sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin sila naniniwala na siya ay isang dayuhan, kaya nagpasya sila na ililipat siya sa isang mental hospital sa kabisera. Kasama ang sundalong si Guy bilang kanyang escort. Sa sandaling iyon, ang bawat tao sa lugar ay nagsimula ng masigasig na awit para sa kanilang bansa na nangangako ng katapatan sa pamahalaan. Gayunpaman, bumagsak si Zeph dahil dito at nakaramdam ng seizure at dinala ng mga awtoridad. Sa daan patungo sa lungsod, napansin ni Max ang kakilakilabot na estado ng bayan at ilang malalaking tore bawat 2 milya. Ipinaliwanag ni Guy na ito ay proteksyon laban sa mga kaaway. Sa sandaling iyon, sinira ng pagsabog ang base ng isang tore at nahulog ito sa kalsada, na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang tao dahil sa mga labi na nahuhulog habang sinusubukan nilang tumakas at nasira ang karamihan sa mga truck. Nang tumama ang isang malaking metal sa sinasakyan ni Max, si Guy ay naipit sa pagitan ng mga bakal, ngunit si Max ay agad na nagmadali upang iligtas siya gamit ang pambihirang lakas niya bago sila maabutan ng paparating na apoy. Pagkatapos ay nalaman ni Max na sinusubukan ng mga rebelde na ibagsak ang gobyerno, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ang mga tore. Ngayon ay wala na silang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng naglalakad. Sa sandaling dumating sila sa kabisera, narinig ito ng pinuno ng Departamento ng Espesyal na Pananaliksik, na si Strider, at hiniling sa kanyang empleyado, na si Funk, na dalhin si Max sa kanyang opisina. Samantala, si Max ay pinananatili sa isang mapanganib na pasilidad kung saan siya ay inilagay sa loob ng isang tangke ng tubig upang patuloy na tingnan ang kanyang isip. Gayunpaman, ang mga eksperimento ay naantala ni Funk na gumamit ng badge ni Strider upang alisin si Max laban sa kagustuhan ng mga siyentipiko. Samantala, sa gusali ng gobyerno, hinihiling din ng prosecutor ng estado, na si Omnic, sa kanyang mga empleyado na bantayan ang anumang balita na nauugnay kay Max. Pagkatapos ay napansin ni Omnic ang oras at nagtago sa kanyang banyo upang magkaroon ng seizure ng pribado. Kasabay nito, dinala ni Funk si Max sakay ng kanyang sasakyan at nakita niyang may nakaharang sa kalsada, kaya kailangan niyang maghanap ng bagong ruta. Kinakabahan siya dahil napapansin niya ang oras at sa sandaling iyon, nagsisimula siyang magkaroon ng seizure. Habang dumarating ang mga awtoridad upang kunin siya, ang lahat ng mga lokal ay nagsimulang kumanta pabor sa gobyerno at tinawag si Max na isang degenerate dahil sa hindi pag-awit kasama nila. Sinamantala ang kaguluhan at agad na tumakas si Max. Sa gusali ng gobyerno, ipinakita na ang bansa ay pinamumunuan ng isang diktadura sa ilalim ng kapangyarihan ng Unknown Fathers na kinabibilangan ni Strider at Omnic. Nang magkamali ang isa sa kasamahan nila, agad siyang pinatumba ng iba, na nagpapakita na sila ay walang awa kahit nasa kasamahan nila. Matapos maglibot sa lungsod ng ilang sandali, napunta si Max sa isang bar at nakilala ang waitress, na si Rhoda, na mabilis na nagkagusto sa kanya.
Nakita rin niya ang isa pang customer na masyadong bastos sa kanya, kaya agad siyang pinagsabihan ni Max para dito. Galit na galit ang lalaki, at sinubukan ng lalaki na salakayin si Max gamit ang kanyang tungkod. Ngunit mabilis na kumilos si Max at mabilis siyang dinisarmahan, sinaktan ang kanyang braso upang takutin siya. Sa hapon, nag-usap si Max at Rhoda tungkol sa kanilang mga buhay. Itinuro sa kanya ni Max ang tungkol sa Earth at Space at si Rhoda ay ipinahayag na kapatid niya si Guy. Pagkatapos ay inaanyayahan din niya si Max na manatili sa kanyang tahanan. Sa kanilang paglabas, hinarangan sila ng customer mula sa bar kanina, sabik para sa paghihiganti. Nagdala din siya ng mga kasama niya, ngunit mas mabilis pa rin si Max at agad na naiwasan ang kanilang mga espada. Pagkatapos ay nilabanan niya ang mga lalaki gamit lang ang kamao niya. Gayunpaman, ang kanilang mga suntok ay halos kinikiliti lang si Max kaya pinatumba niya ang mga ito ng ilang segundo lang. Pagkatapos ay dumating ang iba pang gangster na may dalang mas malalaking armas, ngunit kahit gaano pa man sila karami ay kayang-kaya ni Max na labanan silang lahat ng sabay-sabay. Biglang nahuli ng isang lalaki ang kanyang binti gamit ang ilang lubad at pagkatapos ay hinawakan nila ang kanyang leeg gamit ang isang latigo, ngunit ginamit lang ni Max ang mga sandata na ito upang kaladkarin ang kalaban at tapusin sila ng tuluyan. Sa huli, ang lalaking may tungkod na lang ang natitira at binato niya si Max ng isang maliit na bola na may mga talim na madaling naiwasan ito. Pagdating sa lugar ni Rhoda, dumating din si Guy sa bahay at laking gulat niyang makita si Max, ngunit naalala niya kung paano niya ito iniligtas at pinayagan siyang manatili. Nagsisimula ang mga araw at maraming natutunan si Max tungkol sa lokal na kultura, tulad ng katotohanang ipinapalabas nila ang mga nakolekta nila sa kanyang isip sa TV na parang isang pelikula. Itinuro din sa mga lokal na nakatira sila sa loob ng planeta, hindi sa ibabaw nito, at wala ng ibang mga planeta at bituin. Sinasabi ng kasaysayan na pinahinto ng Unknown Fathers ang digmaan laban sa mga rebelde na kilala bilang degenerates gamit ang mga tore at iniligtas ang bansa. Si Guy ay masigasig sa pagnanais na ipagtanggol ang kanyang tahanan at inanyayahan si Max na maging isang bantay kagaya niya. Dahil walang ID o mga dokumento si Max, kailangang kumbinsihin ni Guy si Commander Chachu na payagan si Max na sumali. Una, kailangan niyang dumaan sa pagsasanay, kaya natutunan ni Max ang pag-awit at sumali sa mga pagsubok sa misyon, kung saan dapat siyang tumakbo sa mga lugar na nasusunog at barilin ang mga palatandaan na kumakatawan sa mga degenerate. Si Max ay mahusay sa paggamit ng baril ngunit ang kanyang kasama ay hindi, kaya binigyan siya ni Max ng ilang mga tip upang makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, nang maglaon ay pinagalitan siya ni Guy ng pribado, na sinasabi sa kanya na huwag nang gawin iyon muli dahil hinihiling ng kanilang mga nakatataas ang disiplina. Kapag nasa bahay sila, si Max ay nag-eehersisyo ng husto habang si Guy ay nagtatanong sa kanya tungkol sa rulebook para subukan ang kanyang memorya. Minsan din ay nag-sparring sila para panatilihin ang kanilang lakas. Sa kanyang libreng oras, sinasamahan ni Max si Rhoda para lumabas at sa huli ay napalapit sila sa isa't isa. Nang tuluyang matanggap si Max sa hukbo, sumama siya sa kanyang unang pagsalakay sa mga lupain ng mga rebelde. Ang mga sundalo ay sumugod sa mga gusali ng may sukdulang kalupitan, gamit ang mga bomba at sinisipa ang mga tao sa daan. Laking gulat ni Max nang matuklasan na ang mga tinaguriang rebelde ay takot na mga normal na tao lang, at agad na ibinaba ang kanyang baril. Habang hinuhuli sila ng iba, lumabas ang isang rebelde mula sa pagtatago at pinaputukan sila. Ngunit mabilis nila siyang pinatumba at sinimulan siyang sipain ni Chachu para sa kasiyahan. Pagkatapos, pinapanood ni Max kung paano brutal na inaresto at itinutulak sa mga truck ang 12-dosenang normal na tao. Tinanong siya ni Chachu kung bakit niya binitawan ang kanyang sandata at ipinaliwanag ni Max na ang salitang degenerate ay nagpaisip sa kanya na makakakita siya ng mga mababangis na hayop at hindi mga mahihirap na mamamayan. Sinimulan ni Chachu ang pang-iinsulto sa mga rebelde at tinawag silang basura ngunit inamin niyang nakakaramdam sila ng sakit tulad ng lahat, gayunpaman ipinaliwanag ni Max na wala siyang nararamdamang sakit. Nang maglaon, hinuhusgahan ng mga father ang mga rebelde habang nagpapakislap ng napakainit at maliwanag na ilaw sa kanila. Ang ilang mga bilanggo ay tumatanggi sa anumang aktibidad ng mga rebelde, habang ang iba ay iniinsulto ang mga father habang itinuturo nila ang lahat ng mga taong kanilang napatay. Depende sa kanilang mga ugali, ang ilang sa mga bilanggo ay ipinadala upang gumawa ng pang-araw-araw na gawain at ang iba ay pinapatay. Ipinakita sa kanila ng isang rebelde ang mekanikal na braso na kanyang nakuha pagkatapos putulin ng mga gwardya ang kanyang kamay,
kaya pinarusahan siya ng mga father sa pamamagitan ng pagpasok sa kanya sa isang suit na puno ng gas na sumunog sa kanyang balat. Kailangang panuorin ni Max ang lahat habang itinatago ang kanyang pagkasuklam. Nang maglaon ay sinubukan niyang sabihin kay Guy kung gaano kasama ang lahat ng ginagawa nila, ngunit nakipagtalo si Guy at ipinagtanggol ang mga paraan ng kanyang pamahalaan. Dahil sa madalas na nasa pampubliko si Max, sa wakas ay nahanap na ni Funk ang kanyang lokasyon. Kinagabihan, tinawag sina Guy at Max sa opisina ni Chachu, kaya pagdating ni Funk sa kanilang lugar ay wala na sila. Pagkatapos ng nangyari kanina, gusto ni Chachu na patunayan ni Max ang kanyang katapatan, kaya dinala niya sila sa kagubatan at hiniling na barilin ang dalawang rebelde ng parusang kamatayan. Dinala ni Max ang mga rebelde papunta sa gubat na nagkukunwaring babarilin niya sila. Gayunpaman, hinayaan niya silang umalis. Pagkatapos ay hinarap niya si Chachu, inanunsyo na aalis na siya. Galit na galit, pinaputukan ni Chachu si Max, hindi pinansin ang mga pakiusap ni Guy para sa awa. Pagkatapos, kinaladkad ni Chachu si Guy pabalik sa kabisera, iniwan ang bangkay ni Max sa kagubatan. Samantala, pinag-uusapan ng fathers ang mga taktika para tuluyang matuldukan ang pag-atake ng mga rebelde. Gayunpaman, itinuro ni Amnek na ito ay isang magandang sandali upang pagsamahin ang lahat ng kanilang mga gwardya sa isang malaking hukbo na nagpapahiwatig na gusto niya ng higit pang digmaan. Gusto ng iba ang ideya ng ganap na pagsalakay, ngunit kailangan nilang humanap ng paraan para tanggapin ng publiko ang ideya ng muling pagsisimula ng digmaan, marahil sa pamamagitan ng pagpaplano ng peking pagtatangkang pagpatay. Sa gabi, nahanap ng mga rebelde sa kagubatan si Max at laking gulat nila nang makitang buhay pa siya dahil napakabilis na naghilom ang kanyang sugat sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Max ang teknolohiyang pangkalusugan ng Earth at itinuro na hindi nila alam ang kahulugan ng nakamamatay na sugat. Mapipigilan lamang siya ng isang putok na direkta sa ulo. Bilang kapalit, ipinaliwanag ng mga rebelde na ang mga father ay mga diktador na kinuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa at ang mga tore ay hindi para sa pagtatanggol, nagpapadala sila ng mga wave upang i-brainwash ang utak ng mga tao. Kaya naman lagi silang nakakaramdam ng seizure ng 2 beses sa isang araw. Ang ilang mga tao ay immune sa mga wave na ito, ngunit ang mga hindi immune dito ay nakakaranas ng seizure. Kaya ang propaganda ng gobyerno ay minarkahan ang mga taong ito bilang degenerate kaya maaari nilang tugisin ang mga ito. Sa sandaling iyon ang mga tore ay nagpadala ng mga wave, kaya ang mga rebelde ay naglagay ng isang stick sa kanilang mga bibig upang maiwasang mabulunan habang sila ay may seizure. Sa lungsod, ginagawa din ni Amnek ang parehong bagay ng pribado. Salamat sa kanyang pambihirang katawan, si Max ay hindi nagdurusa sa mga sakit na ito, kaya tinutulungan niya ang mga rebelde na dumaan dito. Pagkatapos, pinutol ni Max at ng mga rebelde ang isang bakod upang tumawid sa teritoryo ng tore. Habang pinapaputukan ng mga rebelde ang mga sundalo at itinaas ang alarma, tumakbo si Max sa pasilidad nang hindi natatakot sa mga bala na tumitama sa paligid at pinapatumba ang sinumang sundalo na maglakas loob na humarang sa kanya gamit ang kanyang mga kamao. Ilang rebelde ang napatay at ang iba ay nagtangkang magtago sa likod ng mga pader upang patuloy na barilin ang mga kalaban hanggang sa dulo. Nagawa ni Max na makarating sa ilalim ng tore at nag-install ng isang bungkus ng mga bomba bago umalis sa lugar, naglalagay ng lubad sa mga damit ng bawat rebelde upang kaladkarin ang mga ito palabas kasama niya kahit buhay pa sila o hindi. Salamat sa pambihirang lakas ni Max, ang grupo ay namamahala upang makatakas sa kagubatan bago bumagsak ang tore at sumabog. Sa kasamaang palad, isa pang rebelde ang namatay mula sa kanyang mga pinsala, na iniwan si Max at ang isang lalaki bilang tanging nakaligtas. Makalipas ang ilang sandali, si Max ay pumasok pabalik sa lungsod at muling nakipagkita kay Rhoda, na hindi alam na nakita siya ng isang kapitbahay at tumawag sa mga awtoridad. Pag-uwi ni Guy, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa, sinubukang paalisin ni Guy si Max. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga awtoridad, kaya agad na tumakbo si Max upang maiwasan na malagay sa panganib ang magkapatid at sinimulang bugbugin ang mga sundalong naghihintay sa labas. Siya ay mabilis at mahusay, ngunit sa kasamaang palad, kinuha ni Chachu na hostage si Rhoda at si Max ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Pagkatapos, itinapon si Max sa kulungan kasama ang isang grupo ng mga bilanggo, kabilang si Zeph at ang lalaking may metal na braso. Samantala, binisita ni Strider si Amnek na pinaupo siya sa isang upuan na napakakitid na ginagawang hindi komportable ang mga bisita bilang banayad na pagpapahirap.
Dahil si Amnek ang namamahala sa programang re-education, gusto ni Strider na palayain niya si Max para mapag-aralan niya ito, at pag-usapan nila ang isang magandang deal. Gayunpaman, pagkaalis ni Strider, nakita ni Amnek ang profile ni Max at nalaman niyang wala siyang seizure. Sa pagnanais ng kapangyarihang iyon para sa kanyang sarili, inutusan ni Amnek ang kanyang empleyado na kidnapin si Max at gawin itong parang misteryosong nawala siya ng biglaan, at magpadala din ng mensahe kay Strider na nagsasabing si Max, sa kasamaang palad, ay namatay habang tinutugis. Sa umaga, ang mga bilanggo ay ipinadala sa kagubatan para maglinis, ibig sabihin, dapat nilang kunin ang bawat armas na naiwan ng digmaan. Biglang nakakita ang grupo ni Max ng isang grupo ng mga robot ng depensa at agad na nagtago sa lupa habang nagpapaputok ang mga robot, paikat-ikot ang pagbaril ng walang senyales ng paghinto. Hinihintay ng mga bilanggo ang tamang oras para kumilos at paisa-isa na pabagsak nila ang mga robot hanggang sa mawasak ito ng tuluyan. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo para maghanap sa lugar, tinuruan ni Zeph si Max tungkol sa mga nilalang na nakita nila kanina. Delikado daw ang mga ito, mutated na mga tao at dapat nila itong patayin kapag nakita nila ito, kung hindi ay kakainin sila nito. Pagkatapos maglibot-libot, biglang nahulog si Zeph sa isang nakatagong butas, kaya tumalon si Max para tulungan siya. Nakatuklas sila ng serye ng mga underground tunnel at nagsimulang maglakad sa mga ito hanggang sa makakita sila ng isang lumang abandonadong pasilidad. Matapos mapansin ang isang halimaw na nagtatago sa mga anino, binuksan nila ang kuryente sa lugar at nakakita ng ilang lumang kagamitan. Habang abala sila sa pagtingin sa ilang mga lente na nagpapakita sa kanila ng desyerto, ginamit ng halimaw ang pagkakataong para lumabas, at sinabihan ni Max si Zeph na huwag itong patayin. Nang magulat ang dalawa nang mapansin ang mga buto ng tao sa lupa, sinira ng halimaw ang kagamitan at pinutol ang kuryente bago umatake sa kanila. Nakuha ng halimaw si Zeph sa isang napakalakas na pagkakahawak, handang kagatin siya, gayunpaman, sapat na ang lakas ni Max upang labanan ito gamit ang kanyang mga kamay. At pagkatapos ng maraming pakikibaka, pinatumba niya ang halimaw at iniligtas si Zeph sa tamang oras. Maya-maya habang natutulog si Zeph, tinanggal ni Max ang mga lubid na nakatali sa halimaw at hinayaan ang halimaw na tumakas. Pinagalitan siya ni Zeph dahil dito, ngunit ipinaliwanag ni Max na ang mga nilalang na ito ay hindi hayop. Kinaumagahan, muling nagkita sina Max, Zeph at ang lalaking may bakal na kamay at nagpatuloy sa paghahanap sa lugar. Sa mga puno, nakakita sila ng isang maliit na pulang tangke na na-stock sa isang bungkus ng mga baging, at nang subukan nilang lumapit, inatake sila ng isang itim na tangke na malayang gumagalaw. Ang grupo ay tumatakbo upang magtago sa likod ng mga puno at sinubukang magpaputok, ngunit ang kanilang mga armas ay walang nagagawang pinsala sa mga tangke. Sa kabutihang palad ay nakakuha ng ideya si Max, binaril niya ang pulang tangke upang mag-react ito at nang subukan itong bumaril pabalik, sa halip ay tinamaan nito ang itim na tangke. Pagkatapos ay lumusat si Max sa ilalim nito at lumitaw sa likod upang umakyat sa loob, pinuputol ang mga wire para tumigil ito. Pagkatapos makisalo ng pagkain sa iba, ibinalita ni Max na siya ay tatakas sa lugar. Mayroong mga hakbang sa seguridad sa mga hangganan upang pigilan ang mga bilanggo sa pagtakbo, ngunit pumasok si Max sa loob ng tangke at tumungo sa timog habang ang mga nakatagong mina ay sumasabog sa paligid niya nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Nang malaman ni Amnek na nakatakas si Max, nagwala siya sa loob ng kanyang opisina. Sa kalaunan, nakita ni Max ang ilang mga sundalo na nagbabantay sa kalsada at naiinis na makita ang mga pinatay na rebelde sa malapit. Sinusubukan niyang manatiling nakatago sa loob ng tangke, ngunit ang mga panuntunan ay nagdidikta sa bawat sasakyan na dapat itong suriin. Napangiti si Max nang makita ang sundalo na umaakyat sa kanyang tangke ay sigay pala, at agad siyang kinaladkad papasok sa loob bago nagpatuloy. Sinira ang tarangkahan at hindi pinansin ang pagpapaputok ng iba pang mga sundalo dahil hindi nila masisira ang tangke. Sa huling eksena, habang tumitawid sila sa hindi kilalang mga lupain, galit na galit si Guy dahil maaaring patayin sila para dito at sinubukang makatakas, ngunit pinananatili siya ni Max sa tangke at nangako sa kanya ng mas magandang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.